At dahil nga sa may pinakuluan silang ano ba to? Pisngi ng baboy, baba, mascara o false eyelashes. Basta part siya ng baboy na sinisaysay, ganon. Inakir ko na kasi luto na malamang. 2 hours na yata nila itong pinakukulaan eh. Kaya nga yan no, medyo nahirapan akong akirin kasi nabubugay na siya. Kusang nahahati at nalalaglag. Pinakuluan pala ito sa asin, paminta, bay leaves, luya at tubig malamang. Paano kukulo pag walang tubig, diba? O, tabi ka dyan, Axel. Mainit ito. Baka maluyakan ka. Mangkulag tot yung bata. Na-excite yata sa lulutuin ko. Ayan, magsalakot ka muna. Pinag-iisipan namin kung crispy sisig ba ang gagawin or yung inihaw. Kaso pag inihaw kasi, masyadong matrabaho, magbabaga ka pa, mauusukan pa. Tapos nakapagluto naman na ako ng inihaw na sisig eh. So susubukan naman natin ngayon ang crispy sisig Ramirez. Ngayon, in-electric fanan ko muna para matuyo at lumamig bago ko ipasok sa air fryer. Ganun kasi yung napanood kong ginagawa nila bago i-air fry ang karne para daw mas crispy. Kailangan mo daw electric fanan sa number 2.5 na lakas. Hindi pwede sa number 3, mapanganib. Habang in-electric fan na parang ang bagal-bagal yung ikot ng electric fan namin. Tignan nyo oh. Hiniwa-hiwa ko na rin para mas mabilis lumamig. Habang may pasilip-silip na bata. At dahil nga sa ako yung taong napakatyaga mag-antay ng tamang panahon at tamang tao, ayan, binantayan ko na lang yung mascara at false eyelashes ng baboy. Hanggang sa tuluyang matuyo siya ng electric fan. Nakaidlip nga ako dyan habang nakaupo. Ngayon, i-air fry na natin ang unang batch. Madami-dami kasi to, hindi kasya lahat. Maaksaya sa kuryente ang air fryer pero hindi man ako nag-aalala. Kasi hindi rin naman na problema ngayon ang bill ng kuryente namin. May sarili na kasi kaming windmill power plant na nabili ko pa sa Ilocos. O ayaw nyong maniwala, ayan no. O diba, 4 pa nga yan eh. Malambot na itong mascara and false eyelashes ng baboy. Kaya ang purpose na lang nitong air fryer ay para pa-crispyhin. So nilakasan ko na agad sa 200 degrees Celsius in 25 minutes. Pero sisilip-silipin ko pa yan, baka kasi masunog. Bali inabot ako dyan ng 35 minutes bago naging ganyan yung itsura. Baliktarin ko na para yung kabila naman ang maluto. Tapos sinalang ko ulit in 200 degrees Celsius sa loob na ng 40 minutes. Para di na ako panay dagdag ng oras. Kasi yung kanina di pa masyadong nag-crispy after 25 minutes. Kaya silip-silipin nyo na lang hanggang sa makuha nyo yung crispiness na gusto nyo. Ngayon, okay na tong first batch of housemates, kaya inakir ko na. At isinunod ko na yung second batch of housemates. Sa loob ulit ng 40 minutes, Diyos ko matagal pala ito, nairasan lang. Inihaw na lang sana namin, kahit nakakapagod. At least mabilis lang dito kasi relax ka lang pero mag-aantay ka talaga. So habang inaantay kong maluto yung second batch, punta muna tayo dito sa exciting part. Ang pag-inom ko ng masarap at masustansyang Shepu Apple Juice by You Glow Babe. Marami kasi itong active ingredients tulad ng glutathione, sodium ascorbate, L-carnitine at Garcinia cambogia na nagsisilbing appetite suppressant. Kaya madali mo nang maiiwasan yung mga unnecessary cravings mo. Perfect workout companion din to, lalo na sa mga taong merong moderate to active lifestyle. Bawal to sa mga buntis, pero sa mga lactating mothers, consult muna kayo sa inyong OB. Ilalagay ko sa comment section yung link at sa yellow basket para sa mga gustong mag-order. Balikan ko na nga yung niluluto ko. Ayan, hindi pa okay yung iba pero di ko na ipapakita sa inyo. Proceed na tayo agad sa paghihiwa matapos kong ma-air fry. Ginunting-gunting ng kapatid ko pero nahirapan siya kasi nasira yung puta ng gunting. Kaya tutugtugin na lang niya ano. Ayokong maghiwa kasi tumatalsik yung taba. Baka matalsikan yung lock ko. Maging oily face pa. Kaya inutos ko na lang sa kapatid ko. Matapos hiwain ng maliliit kasi nga pansisig, diba? Di naman yan lechon kawali. Nagpiga na kami ng maraming kalamunding or kalamansi. Tapos naghiwa na rin ako ng maraming la onion na galing bawang la onion. Tapos hinalo ko na doon sa pinigang kalamansi. Nilagyan ng asin ko pong sing-sing, pamentata at mayonnaise ni meneses. And then minex lang ng maigi. Yun lang ang mga pampalasang nilagay namin. Kung may mga iba pa kayong nilalagay dyan sa sisig nyo, wala akong pakialam. Sobrang dami kasi ng version ng sisig dito sa buong Pilipinas. Iba-iba. Hindi lang bawat syudad or lalawigan, parang bawat barangay yata, iba-iba yung luto ng sisig. Totoo yan, sa dami na nang natikman kong sisig. Beba talaga yung lasa, texture, ganun. Mahilig kasi ako mag-order ng sisig sa mga karinderya, resto, ganyan. Basta may nakita akong menu na sisig. Yan ang first option ko lagi. Kaya ang dami ko nang na-explore na lasa. Itong mga nilagay namin ay mga basic ingredients lang. Hindi na namin ginawang komplikado ang buhay niya, ano? Ginuntingan ko din pala yan ng siling laboyo para may konting sipa.
tiktak raw. Saka ko na hinalo ng naaayon sa kagustuhan ko. Tinikman ko lang para masigurado kung maalat ba or hindi. Ang hirap naman makuha nito. Tapos okay na yan, ganun lang po katagal ang pagluluto ng crispy sisig. Gamit ang air fryer, Diyos ko. 2:00 na yata kami natapos nito, nagutom tuloy ako. Masarap siya, hindi dahil sa gutom lang ako, ha? Medyo makunat-kunat lang yung ibang mga balat kasi minadali na namin yung pag-air fry doon sa second batch. Baka 4:00 ng hapon na kasi kami makapag-lunch kapag inantay pa namin. One of my favorite dishes pala ang sisig, kaya hindi po ako magsasawa dito. Akala nyo tapos na yung pagkain ko, ano? Kinahaponan kasi, nagluto sila ng pansit kasi birthday ni Bea. Tapos pinartneran ko nitong crispy sisig. Kasi masarap i-partner ang pansit sa sisig, no? Tapos pipigaan mo pa ng kalamansi. Diyos ko, ang sarap. Kaya ayan, napalaman ulit ang akla. Yun lang, please follow for more. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy.